Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers and subscribers sa YouTube channel at TikTok account na Bueno Lo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong isang issue na talaga namang gigil na gigil ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay tungkol sa korupsyon na nananatili pa rin sa ating pamahalaan. So, paulit-ulit itong binabanggit ni President, no? Before, during, and after SONA. So, tutukan natin yung mga mahalagang punto at ang mga hamon, no, sa ating Pangulo laban sa corruption. Una, tandaan natin na bihira lang may mga leader na tulad ni Bongbong Marcos at ni Noynoy Aquino. Naalala ko tuloy si President Noynoy Aquino na buong tapang na lumalaban sa korupsyon. Ito ay isang pagkakataon na dapat nating suportahan at samantalahin para sa tunay na pagbabago sa ating bansa. Pero dapat din tayong maging mapanuri at alerto para matiyak na may pananagutan at transparency. So ito po kasi yung paninindigan ng ating Pangulo. Itigil ang korupsyon. Sinasabi niya paulit-ulit na labanan natin ang korupsyon lalo na sa pagkontrol ng baha, edukasyon, kapayapaan at kaayusan. Sinabi pa niya na kahit mga kaibigan at kakampi niya sa politika, hindi niya pagtititigan kung mapapatunayang may sala. Hindi niya kakampihan. Walang kaibigan. So ano masasabi niyo dito? Totoo ba to? Puro salita lamang. So pakinggan niyo tong video clip na galing sa isang interview ni Cheryl Cosim ng GMA, no, kay President Marcos, na kung saan buong tapang niyang sinabi na kahit kaibigan pa kita, kahit political ally ka pa, pag ikaw ay na patunayan na may kasalanan at isa kang korap, hindi na kita kaalyado. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Yan ay maliwanag na sinabi niya sa isang interview kay Cheryl Cosim. So katulad na lang nitong pagkontrol sa baha, bilang halimbawa, marami ang naniniwala na puno ito ng korupsyon. Yung mga proyekto na yan, no, sa pagkontrol ng baha, wala eh. Kitang-kita, bilyon-bilyon yung pondo pagkatapos lumubog pa rin sa tubig ang ating mga kababayan. So, kailangan imbestigahan ito, sabi ng Pangulo. So, ito kasi nagiging hadlang sa matagumpay na pag-i-implement ang projects natin. No? Nawawala yung tunay na pagsisilbi sa bayan, walang transparency, walang accountability. So, sa ating parte, ano ang papel ng publiko at pananagutan ng mga opisyal? Paano natin magagamit itong pagkakataong ito para sa tunay na reforma sa isang sektor na matagal nang may problema sa korupsyon? So tulungan po natin ang ating presidente. Siguro kung may alam kayong mga tantadong mga public officials, i-report natin. Ang dali-dali mag-report sa government ngayon. Social media lang yan. So pag-usapan din natin yung ng mas malalim ang mga hamon. Ano ang pinakamalaking hadlang sa epektibong paglaban sa korupsyon sa Pilipinas? Isipin natin ang kakayahan ng mga institusyon, ang impluensya ng politika, at ang possibility o posibilidad ng pananakot o paggamit sa mga whistleblowers. Paano natin mababawasan ang mga panganib na ito at matiyak ang tagumpay ng mga reformang gustong ipatupad ng ating Pangulo? Kasi yung iba natatakot talaga eh. Ayaw maging testigo. Umaatras kalaunan pag nakausap ng mga kamag-anak, kaibigan. So, kasumali dyan. No? So, ito kasi ang pangako ng ating Pangulo. Walang kakampi sa korupsyon. Malaking bagay ang pangako ni Pangulong Marcos na puputulin niya
ang ugnayan sa mga kakampi niyang tiwali. If you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Gaano katotoo ang pangakong ito? Isinasaalang-alang ang mga komplikasyon ng politika sa Pilipinas? May mga potensyal na conflict of interest ba na maaaring makasira sa pangakong ito? Paano natin masusukat ang tagumpay o kabiguan ng pangakong ito? Paano natin matitiyak na hindi ito puro salita lang, kundi mayroong konkretong aksyon? Ako naman naniniwala sa sinseridad ng ating Pangulo. Kung kaya't sama-sama tayo, labanan natin ang korupsyon. Hindi porket pribado tayong mamamayan, wala tayong magagawa. Mas malaki ang ating magagawa. Ang korupsyon ay nakakaapekto sa lahat ng sektor. Paano nauugnay ang paglaban sa korupsyon sa pagkontrol ng bahas sa mga hamon sa edukasyon at kapayapaan at kaayusan? Anong mga pagbabago sa sistema ang kailangan para matugunan ang mga ugat ng korupsyon? Paano natin natitiyak na ang pagkakataong ito para sa pagbabago ay hahantong sa pangmatagalang pag-unlad sa mga mahalagang sektor ng ating lipunan? Paano natin masusukat ang tagumpay ng kampanyang ito laban sa korupsyon? Anong mga paraan ang gagamitin natin? Ano ang mga makatotohanang inaasahan? Isinasaalang-alang ang matagal ng problema ng korupsyon sa Pilipinas? Paano natin matitiyak na ang sandaling ito ng potensyal na pagbabago ay hahantong sa pangmatagalang pag-unlad para sa mga Pilipino? Ang una mong reaction, fix the problem, not the blame. Kasi sinasabi, sinong dapat mananagot dyan? Sinong ganyan? Oh, sige, dito na. Pero ayusin muna natin yung problema. But while the law is still K-12, basta't ang sinabi ko kay Sec Sani, Yes. Angara, pagandahin natin ang husto habang nandyan pa yan. Kasi, anong madalas natin marinig? Mismatch. Yung skills ko, hindi employable. Magaling ako magganito. Hindi naman nila kailangan ng ganyang klase. We have partnered with the private sector and we are studying na yung estudyante mabigyan ng malaking diskwento. So, those are the sectors of government na hirap of the society na hirap sa cash. So, bakit pa natin pababayarin? They already serve the country, nagtrabaho sila ng buong buhay nila. Dapat naman pagbigyan natin ng konting benepisyo, di ba? Just support the teachers. Basta't you support the teachers. So, one of the things that we did, binawasan natin ang kanilang administrative duties. Then we hired many more teachers. And then we have put in place a program for the retraining, re-education of our teachers. Kasi maraming bagong nangyayari. Kasi basta ipatuloy natin, magbigay tayo ng makinarya sa farmer, paggandahin natin lahat ng irrigation natin, mag-research tayo sa IRRI, sa UPLB, kung ano yung magagandang bagong variety, ano yung mga planting techniques ng mga bago, para gumanda ng production side natin. Pagka gumanda ng husto yung production side natin, may bababa natin, wala nang subsidy. So, sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population. That's for now. And hopefully, we will bring it up to the point that bigas for all. It will all be 20 pesos. Hihikayatin ko po kayong lahat o hihikayatin ko kayong ibahagi ang inyong pananaw. Hamunin ang mga idea ng isa't isa at makipagtalo ng may paggalang, may respeto. Sama-sama nating tuklasin ang mga komplikasyon ng isyong ito
So sa mga nanonood sa akin, ano po ang inyong masasabi sa sinabi ng ating Pangulo sa kanyang nais na tunay na reforma at pagbabago sa ating bansa? Lalong-lalo na ang paghinto ng Commission of Corruption sa ating pamahalaan. Uulitin ko, bibihirang leader ang may ganitong political will at commitment. Kaya nga kanina sa umpisa ng aking sisimula, yung aking simula kanina sa vlog na ito ay naalala ko ang ating dating Pangulong Noynoy Aquino. Sapagkat sa mga hindi nakakaalam, ako naranasan ko na nakatabi ang dating Pangulong Noynoy Aquino sapagkat kung mga 5 or 6 na beses po akong nakasama sa sa mga state visits ng dating Pangulong Aquino, na kung saan nakita ko ang kanyang sinseridad na itigil ang korupsyon at isulong ang tunay na reforma sa ating bansa upang gumanda ang katayuan ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Kasi nung araw ako po ay aktibong miyembro ng American Chamber of Commerce at marami po akong kaibigan diyan sa Philippine Chamber of Commerce. Miyembro din po ako ng Canada Chamber of Commerce at sa kasalukuyan miyembro din po ako ng Spanish Chamber of Commerce. At yung mga Chamber of Commerce na yan, tinatanong nung araw ng ating Pangulo, sino gustong sumuporta sa aking mga advokasya tungkol sa ekonomiya, sa anti-corruption. So, magbo-volunteer ka, sir, sama ako, something like that. So, pag nag-volunteer ka, sama ka, pero condition dati doon ni President Noynoy, kanya-kanya tayong gastos. Kung talagang gusto mong tumulong sa pamahalaan, di gastusan mo yung sarili mo. So, makikita mo, during that time, walang ginagastos na pondo ang pamahalang Aquino sa mga state visit. Nakasama niya yung mga business delegates. Ako po yung nakasama doon sa Japan, sa Australia, sa New Zealand, sa Canada, at ang hindi ko nasamahan yung sa Amerika, sa White House. So, ang dami kong nasamahang state visits at yan, nakatabi pa sa akin yung mga libro niya na mga business delegates kami dahil remembrance yan. Once in a lifetime na mapasama ka sa presidente sa mga state visit na kung saan pagbabago ng eroplano ay red carpet treatment, At hindi ka dumadaan doon sa usual na immigration. Kukunin ka agad yung yung passport mo at kagamitan, diretso na yun doon sa pag-exit mo sa airport. So, during that time, naalala ko gastos na ng gobyerno during that time yung aming pagkain. Pero yung hotel namin at yung eroplano at yung ground expenses yun, sagot yun yung mga transportation sa ibang bansa. Pero majority, kanya-kanyang bayad yun. So, makikita mo yung kaseryosohan ng dating Pangulong Noynoy Aquino na talagang sige, sama-sama tayo, kaya lang medyo magtipid-tipid tayo at para naman na makatulong tayo sa ating bansa at mapakita natin na hindi natin ginagamit o inaabuso yung ating kapangyarihan na kung tayo ang may hawak ng pondo ng bayan ay kukupitin nyo na lang ng kukupitin yan. Doon ko nakita yung kagandahan ng polisiya ng dating Pangulong Aquino na nakikita ko ngayon sa katauhan ng ating Presidente Marcos. So, kung ganun ang nakikita mo, hindi mo ba susuportahan? Hindi mo ba tutulungan in your private capacity? Kasi hindi mo kailangang mapunta sa gobyerno. Hindi mo kailangan ng posisyon o kapangyarihan upang makatulong ka sa ating pamahalaan at upang magkaroon ng tunay na reforma at pagbabago. Upang pigilan at ibasura na yung kultura ng korupsyon. Bilang isang individual na pribadong citizen, pwede po tayong tumulong. Katulad ko, ako hindi kilala ng Pangulong Marcos at wala akong kilalang na super dikit sa kanya except for his best friend, yung dating buhay pa si Bong Dasa na konsehal at naging sandaling vice mayor ng Quezon ng Makati City. Yan, nakasama ko yan sa isang negosyo way back mid-90s, Ayan best friend dyan ng Pangulo.
Pero yun lang ang kilala ko sa parte ng personal na kaibigan ng ating Pangulong Marcos. Kaya lang namayapa na ang ating ating dating kaibigan at kasama sa negosyo na si Bong Dasa. So kahit papaano may idea ko kung paano kumilos at ang ugali nitong Pangulo natin ngayon dahil during the time na kasama ko si Bong Dasa, madalas niyang ikuwento sa akin ang kanilang samahan ng kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Okay, so hanggang dito na lamang po. Sana po ay magsama-sama tayo kahit hindi tayo mga opisyal, empleyado o kasanib sa anumang ahensya ng ating pamahalaan dahil lang tagumpay ng kasalukuyang administrasyon ay tagumpay ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.